Atensyon mga SSS members, pensioners at beneficiaries, pagtaas ng kontribusyon sa SSS simula ngayong January 2025. Pabor nga ba ito sa lahat ng miyembro? Sino ang panalo at sino ang talo? Dito pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood sa bukid dako sa mundo. Kumusta mga ka-vlogs? Dahil nga po nagtaas ang contribution sa SSS simula ngayong January 2025. Ang tanong, sino ang panalo? Sino ang talo dito? Pabor nga ba ito sa lahat ng miyembro, benepisyaryo at pensyonado? Mamaya-maya ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So dito tayo mga vlogs, mainit-init pa ito sapagkat ngayon January 2025 ay papatupad na, magsisimula na ang 1% rate hike para sa ating contribution sa SSS. Actually, this is the last tranche o huling tranche sa pagtaas ng contribution sa SSS. Matapos nga po itong merong naunang first tranche, no? At ito po ay sinasabi po sa Republic Act 11199 o yung Social Security Act of 2018 na mayroon pong pagtaas ang contribution sa SSS at ito po ay hahatiin sa mga tranches. At ngayon nga po 2025 ang sinasabi sa Republic Act 11199 o yung Social Security Act of 2018 na ngayong 2025 na taon na ito ang pinaka-last tranche para ipatupad ang nasabing taas contribution. So, dati, no, nasa 14% po ang contribution natin sa SSS para sa mga empleyado. Pero ngayon po, nasa 15% na dahil nga po sa pag-umento, pagtaas ng nasa 1%. No? So, 15% na tayo ngayon. Ibig sabihin, no, 10% sagot ng employer and then 5% sagot po ng empleyado. So, ganun po ang mangyayari sa contribution payment para po sa ating mga empleyado. Sa mga self-employed naman, abay, wala tayong magagawa. 15% po ang inyong covered or babayaran na contribution sa SSS mga ka-vlog. So, ayon po sa SSS, particular po ang ating president na si Mr. Joseph D. Claro. Ito po, no, ginagawa po itong taas contribution para po daw mapalawig, mapahaba ang buhay ng SSS, and mula 2034 magiging 2053 po daw, no, ang buhay ng SSS, at para proteksyonan na din po ang benepisyo at proteksyon, no, para sa ating mga next generations na soon to be members, no, soon to be part of SSS. So yun po daw yung goal ng SSS, and kasabay po ng adhikain ngayong taon 2025 ang pagpapalakas po sa pananalapi dyan sa SSS, pagpapatibay at pagpapalakas din po sa serbisyo at benepisyo na ibibigay sa lahat ng mga miyembro, benepisyaryo at pensyonado. So, yun po yung goal ng SSS dahil nga po dito sa taas contribution. Pero ang tanong ng marami, ang tanong po natin dito sa ating YouTube channel, no, sino ang panalo dito? Sino ang talo? Ito ba ay pabor sa mga miyembro, benepisyaryo at pensyonado? Well, sa ganang akin, no, itong pagtaas ng contribution ay naaayon naman po ito sa batas, no? Kasi nga po, sinasabi po ito ng Republic Act 11199 o yung Social Security Act of 2018. So, I think hindi ito
basta-basta na pinapatupad na hindi po aprobado sa Kongreso at Senado, no? Kaya nga po nagkaroon ng Republic Act 11199. So, pinapatupad lamang kung ano yung nasa batas. And ang maganda kasi last tranche na ito. So, last na pagtaas ng kontribusyon natin sa SSS. And pangalawa, ang kagandahan dito, no? Napapalawig po ang buhay ng SSS. Kasi po, sa paglipas ng mga taon, of course, nagbabago din po ang ating ekonomiya, nagbabago po ang ating mga pangangailangan, nagbabago ang presyo ng mga bilihin, the inflation rate, nagbabago po. So, I think naaayon po ito sa pagbabago ng ating kapaligiran, ng ating ekonomiya, itong last tranche contribution natin sa SSS na 1% rate hike. So, at least, no, sigurado tayo na hindi po maaagrebiyado ang ating benepisyo dyan sa SSS dahil palalawigin pa kasi daw ng SSS ang ating mga benepisyo, no? Palalakasin pa, dagdagan pa. So, yun yung sinisiguro po ng SSS sa ilalim po ni President Joseph De Claro. So, I think meron siyang mga advantage. Meron po siyang magandang dulot. Kaya nga po, pinapatawa na itong last tranche. Pero sa kabilang dako, no, marami din po ang tumututol. Marami din po ang sumasakit ang bulsa dahil nga po dito sa dagdag singil na ito. Lalong-lalo pa ang ating mga minimum wage earner, no? Yung mga nasa minimum wage lamang, abay ramdam na ramdam po natin ang pagtaas na ito na 1% para sa ating contribution sa SSS, no? Para sa mga kakarampot ang kita bawat araw, abay malaking sakit sa bulsa, no? Itong 1% rate hike for our SSS contribution na sisimulan ngayong January 2025. And kahit nga po yung ating dating Pangulong SSS President na si Mr. Rolando Ledesma Makasait ay nanawagan din po sa ating presidente na si Bongbong Marcos na pigilan muna magkaroon ng TRO dito sa pagpapatupad ng 1% contribution rate hike, no, dyan sa SSS, no? Magkaroon muna ng TRO. So, marami ang tumututol dito and actually, dito sa ating YouTube channel, hindi naman tayo tumututol dito dahil nasa batas naman po ang last tranche na yan. Pero I think, no, siguro, okay naman na magtaas ng contribution, no? Pero, sana siguraduhin ng SSS na tutupad ito sa pangako, magbibigay ng benepisyo na palalawigin, no? Yung sinasabi nila na palalawigin ang mga benepisyo, dagdagan ang mga benepisyo, sana to pa rin ito, lalo pa ang ating second tranche, 1,000 pesos pension increase, no? Kung pwede naman magtaas ng contribution, abay pwede din po siguro na ibigay na ang second tranche 1,000 pesos pension increase, di ba po? Dahil ito po ay matagal nang inaantay ng ating mga pensyonado since 2017 na nagkaroon po ng first tranche. So, yun po yung ating pananaw dito sa ating YouTube channel na kung kayang magtaas ng contribution, kaya din po ibigay ang second tranche para sa ating mga pensyonado. And nung nakaraang taon, 2024, no, malaki naman po ang kita ng SSS. Malaki naman po ang net income ng SSS last 2024. So, I think, you know, sapat ang pera ng SSS to give this second tranche 1,000 pesos pension increase for our SSS pensioners. So, kayo, mga SSS pensioners, no, ano po ang komento ninyo sa balitang ito? Ano ang reaction ninyo? Sang-ayon po ba kayo o nasa lahat sang-ayon po ba kayo sa contribution increase na 1%, no? Especially our SSS members, sang-ayon po ba kayo sa pagtaas
ng contribution sa SSS. Pangalawa, no, kung sang-ayon kayo sa contribution 1% rate hike, sang-ayon din po ba kayo na dapat nang ibigay ang 1,000 pesos pension increase o second tranche dito sa ating mga pensyonado? I-commento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo na pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to. Kung meron ko pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.